Kinalampag ng isang gwardya ang pinto ng opisina. Bago pumasok na lang isang liham. Kulay pa lang ng sobre, alam na agad ni Amira na galing ito sa ina ni Haring Alexander. Inilapag ng bantay ang liham sa harap niya bago umalis. Tumigil naman siya sa ginagawa at sinipat ng tingin ang sobre. Your Majesty, may pinadala ang nanay niyo. Hindi man lang nagangat ng tingin si Alexander mula sa pagbabasa ng dokumento bagong umiwi at nagutos. Pakisunog na yan, Amira. Baka importante yung laman ng liham, babasahin ko muna. Kinalas niya ang selyo ng sobre, saka binuklat ang papel na nasa loob. Ilang salita pa lang ang nababasa ni Amira noong sumuko siya at dinukot ang lighter sa bulsa para umpisang sunugin ang naturang sulat. Natawa tuloy si Alexander. Di mo kinaya? Kahit bayaran mo ako ng 1,000,000, di ko tatapusin yun. Napailing na lang ang lalaki. Alam na nito ang galawan ng inang Reyna. Hindi na ito magugulat sa anumang sabihin noon sa sulat. Gayunpaman, alam ni Amira ang punto ng liham, kaya hindi niya pwedeng baliwalain ang pag-aalala ng ginang. Hindi ko maintindihan ang inang Reyna. Alam ko na may rason kung ba't siya aligaga patungkol sa kinabukasan mo. Matigas ang ulo mo, Alexander. Kahit nabatid mong nahihirapan ka na magkaanak sa pagtagal, hindi ka pa rin nagmamadali sa paghahanap ng mapapangasawa. Daldal niya, habang tinatapos ang pag-aayos ng mga papeles na babasahin ng lalaki ngayong umaga. What's with the rush? Nasa 27 pa naman ako. That's still young, Amira. Sagot nito, you know me. Sinubukan ko lumaki na walang kahit anong bahid ng kasamaan sa utak para makapagsilbi ako sa mga tao nang walang mali siya sa ginagawa. There's this pure feeling with falling in love naturally and having kids. Ayoko marinig na magiging anak ko mula sa ibang tao na nabuo siya dahil inutos ng nanay ko. Do you get me? Napabuntong hininga na lamang si Amira. Kuha niya ang gusto nitong iparating, pero naiintindihan niya rin ang pakikipaglaban ng ina nito sa oras. Dahil direct descendant ng isang dating hari itong si Alexander. Ibig sabihin, marami na ring komplikasyon na nasa dugo nito. Dahil sa pinaggagawa ng mga ninuno nila dati. Samot-saring paraan para mapanatiling puro at dalisay ang kanilang angkan. Habang patagal ng patagal, nagiging depektibo ang similan ng mga lalaki sa pamilya nito. Habang ang mga babae naman may mababang tsansa na magbuntis. Kaya naman, gano'n na lang kaagresibo ang ina ni Alexander upang maipagpatuloy ang kanilang lahi. Maraming rason kung bakit habang nagiging mas evolve ang mundo, paunti-unti namang nauubos ang mga hari at reyna sa kwento at sa balita. Minsan, ang dahilan mismo ay ang kanilang mahinang katawan at kadalasan pa'y mga maling nakagawian ng pagpapalahi. Mabuti na lang, matagal na itinigil ang kakaibang gawain, gaya ng pag-inom ng dugo, pakikipagtalik sa sariling kapamilya para magkaanak na walang impluwensya ng iba, o di naman kaya pagpapapayat na husto. Lahat ito, nakakasira ng kalusugan o utak mismo ng tao. Hindi maintindihan ni Amira ang mga ritual ng mga tao noon. Mabuti na lang talaga at nabuhay sila sa progresibong panahon ngayon. Kung magagawa ko magkaanak at the age of 40, di ako na ang kauna-unahan sa pamilya na makakagawa nun. I will be a legend. Pagkukwento ni Alexander bago tinapos ang tsaa at humarap sa kanya. Umiling ito bago nagsalita pa. Hindi ko alam kung ba't pati ikaw nagpapadala sa takot ni Mama. If all things get desperate enough, makakaya mo bang magpresenta bilang magiging nanay na anak ko? Inayos ni Amira ang suot na damit at tumikim. Hindi ko alam kung ba't kailangan madamay ako sa desisyon mo. Kasi gaya ni Mama, gusto mo ring impluwensya ng isip ko para mag-asawa na ako. Kahit ayaw ko pa. What? Tell me now, kaya mo ba? Sa tuwing seryoso si Alexander, nauubusan ng salita ang lalamunan ni Amira. Kahit magkababata sila,
at matagal niya na itong pinoprotektahan, iba pa rin ang respeto niya rito. He is not just Alexander, her boss. Ito ay si King Alexander Salazar III. Kapag sinaway niya ito, para na rin siyang nagtraidor sa lipunan. Kababanggit mo lang na gusto mo ng true love tapos ngayon tinatanong mo ako ng ganyan? Balik ni Amira nung mahanap niya sa wakas ang lakas ng loob. Let me be honest. Kung di ko man mahanap ang true love na yan sa mabilis na panahon, hindi ko pagsisisihan ko ikaw magdadala ng mga anak ko o ng anak ko. Amira, you are brave and kind. Gusto ko yung mamana na magiging anak ko. Nanindigan siya at umiling. I am just one of your guards, Your Majesty. Doon pa lang sumemplang na ako sa qualifications para maging ina ng anak mo. Isa pa, paano ako magbubuntis para sa'yo? IVF is a good option. Magpapaharvest ako ng viable sperm cell at i-inseminate sa healthy egg cell na meron ka. Hindi risky ang procedure na to, but the chances of fertilization, may chance ang pumalpak. We just have to try again. Namutla si Amira sa eksplanasyon nito at kaagad na humindi. Huwag na, takot ako sa injection. Malalaking karayong pa naman ang gamit sa ganyan, di ba? I don't know. Hindi ko pa alam kung ano itsura ng procedure. Humalukip-kip si Alexander at ngumiti. Or, listen to me. Pwede naman tayong dalawa You know what I mean, right? Anong I know what you mean? Hindi ko alam. Hindi mo ilalapit yung bayag mo sa kahit anong parte ng katawan ko ha. Sinasabi ko sa'yo, makakatikim ka ng umaapoy na uppercut. Natanggal ang kanilang pagiging seryoso dahil sa kanyang banta. Nagkanda-utal-utal pa siya dahil sa pagkabigla. Nagsasuggest lang naman. Basta, huwag mo kong dinadamay dyan sa responsibilidad mo. Kung sa'yo, hihinto ang paghahari ng pamilya mo, siguro sign na yun ng Diyos. Baguhin ang gobyerno at magtatag ng bagong sistema. My family were good leaders, Amira. Alam mong may pake ako sa mga tao. Di ko gusto na mawala ang nakasanayan ng mamamayan natin dahil lang nahihirapan akong umibig. Kumunot ang noo niya dahil sa inis. Kilalang kilala niya si Alexander. Kaya naman batid niya na seryoso ito sa sinasabi. Takot ito na magkamali sa pag-aasawa dahil maaaring makaapekto sa pamumuno nito ang partner na pipiliin. Naaawa siya na medyo natutuwa pa rin dahil kahit hari na si Alexander, dumudulog ito sa kanya para humingi ng tulong. Okay, fine. Pumapayag ako maging ina ng anak mo pero dapat subukan mo muna makipag-date at may in love sa iba. Kung wala pa rin talaga, at nagka-problema, saka lang ako papasok at pagbibigyan kita. Saad ni Amira. Mabilis namang kumalma si Alexander. Nakuha pa siyang lapitan para yakapin ng mahigpit. Alam ko hindi mo ako matitiis, Amira. Amira is my life savior, right? Pangungulit pa nito sa kanya na agad niya namang sinang-ayunan. That's right, Your Majesty. Nandito lang ako. Walang sukdulan ng mga bagay na kaya niyang gawin para lang pagsilbihan ng lalaking ito. Sana lang talaga. Wag umabot sa puntong siya na lang ang opsyon na natitira. Pumayag man siya sa gusto ni Alexander, may parte sa puso niya na hindi naniniwala na wala itong matitipuhang babae sa loob ng maikling panahon. Maraming magagandang babae sa mundo. Sino nga ba si Amira para mabiyayaan ng isang mabigat na obligasyon? Makalipas ang ilang buwan, dumaan si Alexander sa mga blind dates at royal balls na isinagawa para lang makahanap ng mapapangasawa. Sa lahat ng iyon, laging nakaantabay si Amira bilang gwardya. Nasasaksihan niya mismo kung paano laging pumapalpak ang lalaki. Dahil matalino ito, laging nahuhuli sa sariling bibig ang mga babae kung ano ba ang kanilang pakay sa pakikipag-date. May ibang gusto ng kasikatan, may iba namang napaamin na pera ang dahilan at meron ding napapaatras kapag na lamang inaasahan na mag-aanak agad ng isang tagapagmana. Instant turn-off sa isa't isa ang sagot na magkabilaang panig. Kahit siya mismo, gusto na itong itigil dahil nagsasayang lang sila ng oras.
Amira! Napabalikwas siya mula sa pagkakaidlip sa security booth. Halos maitapon niya ang hawak na kape nang bumulaga sa kanya si Alexander sa bintana. Kahit gabi na, sinadya siya nito sa labas. Habang dala-dala ang isang sobre, may bahid ng galit sa mukha nito. Okay ka lang? Hindi. Umiling ito sa kainabot sa kanya ang sulat. Ito ang ultimatum ni Mama. Binigyan niya ako ng 2 linggo. Kung wala pa ako may pakilalang magiging ina ng tagapagmana, babawiin niya ang suporta ng Royal Council sa mga proyekto ko. Pipilitin niya na questionin sa paglilitis ang isang katulad ko. Kung sa palagay nila na hindi maganda ang sagot ko, pwede nila ipalit si Mama sa posisyon sa kadahilanang hindi ko magampanan ng responsibilidad ng isang hari. Napasinghap si Amira. Pwede pa ba niyang gawin yon? Di pa ganun katanda si Mama. Isa pa, dati na siyang reyna. Kaya hindi mahirap para sa kanya na kunin ang loob ng mga tao sa council. Kung mawawalan ako ng suporta, mawawalan din ang saysay lahat ng reforma natin. Lalo na kung ayaw pagpatuloy ni Mama ang plataforma ko. Amira, sayang ang mga pinaglalaban ko. 2 linggo, masyado silang gipit sa oras. Sa buong linggo na yon, at alam ni Amira ang rason kung ba't siya agad ang pinuntahan ni Alexander. Sinisingil na nito ang kanyang pag-oo kamakailan lang. May mga katulong ba tayo na pwedeng magpanggap, Alexander? Baka may dalaga sa liblib na lugar na pwede nating ipares sa'yo. Huwag mo na munang inaalala yung nararamdaman mo. Kalma lang. Hindi na ito tungkol sa nararamdaman ko, Amira. Napatitig ito sa kanya. Ilang taon mo na ako sinusuportahan. Sa lahat ng tao rito, ikaw ang pinakakilala ko. Kung ako'y mabibigo magmahal ngayon, at least alam kong pagdating sa'yo ligtas ako. At ang magiging anak natin. Natahimik si Amira. Dahil parang may kumurot sa dibdib niya. Mahalaga sa kanya ang tiwala ni Alexander. Please, gawin nating formal ang kasunduan. Di na natin kailangan maghanap at lumayo pa. Nandito ka na, Amira. Alexander, sigurado ka ba? Tumango naman ito. Kung pipili ako na magiging ina ng anak ko, gusto ko yung may prinsipyo, may lakas at loob ng puso. That's you. Okay, pero pag nakahanap ka na ng mamahalin sa hinaharap, huwag mo ko itataboy ah. Lumapit ito at sa unang pagkakataon, ginawaran siya ng halik sa noo. You'll always be part of my life, Amira. Mula pagkabata natin hanggang ngayon. Sa kabila ng mga salita nito, alam ni Amira na may itsapwera siya pagkapanganak niya sa bata. Kaya naman nang abutin niya ang kamay ni Alexander, tanggap niya na ang mapait na kahihinatnan ng kanyang pagiging sunod-sunuran sa haring ito. Gumawa na tayo agad, bago tayo pakialaman ni Mama. Huminga ng malalim si Amira at buong lakas na sinabing, Okay, tara na sa kwarto mo. Halos makalbo ang mama ni Alexander nang malaman ang ginawa ni Amira. Wala na ito nagawa dahil paglipas ng ilang linggo, nagpakalat na sila ng balita sa lahat ng mamamayan na ipinagbubuntis na ang tagapagmana. Ngayong nagdadalang tao siya, hindi pwedeng magpakasal ayon sa nakagawian nila. Ayos to. Araw-araw na busog. Ani Amira habang hinihimas ang tiyan. Anong busog? Maawa ka, anak natin yan, Amira. Aabutin pa na ilang buwan. Saka siya pupormang parang bata. Ani Alexander habang nagbabasa ng libro patungkol sa pagbubuntis at panganganak sa kabilang side ng kama. Nagsasama na sila ngayon sa isang higaan, kahit paayaw ng ina nito, dahil hindi pa sila kasal. Malaking kahihiyan na nga sa parte nito na nagbuntis si Amira kahit wala pa silang basbas. Sabi ni Alexander, mas madali kita mababantayan dito. Kung dito rin ako matutulog. Lalo na't first time what? Well, medyo war freak ka. War freak ka dyan. Napairap si Amira pero agad ding sumimangot. Ang sakit ng likod ko ah. Gagaan lang siguro to kapag nakakain na ako ng mango apple na may maraming toyo at asukal. Mahahanap natin yan. Bayabas na may toyo at asukal. Dagdag ni Amira.
na ikinakunot ng noo ni Alexander. Okay, pwede. Tapos papaya na may toyo at asukal. Hindi na ito nakinig at pinigilan pa siya. Mataas na masyado ang ambisyon mo, Amira. Huwag na natin ituloy ang papaya mo may toyo at asukal. Pagsisimulan niya ng World War III. Natawa siya dahil sa pandidiri nito. Kapag hindi nasunod ang cravings ni baby, baka magtampo. Mabilis itong naglista sa papel at ipinadala sa isang bantay ang kanyang orders. Ayan, wala na magtatampo Naging doble ang ingat ng buong palasyo noong malaman sa kanyang bagong check-up na 4 na bata ang kanyang pinagbubuntis. Nabura na ang panghuhusga ng mga mamamayan dahil una silang nagkaanak ng hari bago ang kasal at napalitan ng papuri dahil ayon pa sa mga matatanda. Higit na pinagpala si Amira at Alexander dahil sa kanilang quadruplets. Hindi naman bago sa kanya ang balita. Noon pa man narinig niya na mula sa lahi ng kanyang ina ang pagkakaroon ng triplets o quadruplets. Dahil sa bigat ng kanyang katawan, namimiss niya na tuloy ang kanyang mga official guard duties tuwing umaga at gabi. Nag-umpisa siyang magronda sa buong palasyo hanggang sa maabutan siya ni Alexander sa hardin. Balik. Quadruplets is a high-risk pregnancy. Hindi biro ang bigat ng katawan mo ngayon. Should have known that. Ang sabi ng doktora, magiging bedridden ka sa huling buwan ng pagbubuntis mo, Amira. Are you taking this seriously? Huh? Talak nito habang sumusunod sa kanya. Napatakip na lang ng mukha si Amira. Mabilis na tumalikod para humarurot paglakad pabalik ng silid. Oo na, punta na nga ako sa kwarto Kapag naabutan kita ulit dito. Nagtakip siya ng tenga at halos patakbong iniwan si Alexander sa pasilyo. Hindi niya matakasan ang pagiging protective ng lalaking yon. Pero sa kabila ng lahat, may nauungkat na damdaming wala naman dapat nung una. Higit pa sa pagkakaibigan na dati pa nilang binuo nang walang ibang motibo. Wala kasi nung maangkin siya ni Alexander, ang bawat titig nito sa kanya at bawat haplos nalalagyan na ng mali siya. Nagpatuloy ang masaganang buhay ni Amira hanggang sa araw ng kanyang panganganak. Hanggang maaari, gusto niyang ipilit ang normal delivery. Kaya naman sa gitna ng kakaibang pagdurusa ng kanyang pagkakahati sa panganganak, may pagsibol ng pride sa dibdib niya. Nakayanan niya ang lahat ng ito. Higit sa anumang laban, sa panganganak pala siya titiklop, sapagkat iba ang pagiging ina sa pagiging gwardya ng hari. Nagbigay buhay siya sa 4 na mga anghel. Sa loob ng ward, nakapatong sa dibdib ni Amira ang 2 baby, habang nakasilid sa incubator ang 2 pa. Namumugto pa ang kanyang mga mata, pero may kapayapaan sa kanyang maliit na ngiti. Amira. Lumapit si Alexander sa kanyang higaan. Meet your baby soldiers. Tumawa siya pero agad ding napaseryoso dahil sa pagkislot na nararamdaman sa kanyang pribadong parte ng katawan. Sila si Lyle, Sandro, Vanessa at Elira. Namanghanang husto si Alexander sa nasaksihan kanina. Hinaplos nito ang pisngi ni Elira na siyang pinakamaliit sa 4 pero pinakamalakas naman ang sigaw kanina sa nursery. Di ko alam kung paano mo kinaya ang panganganak kanina, Amira. Napakaganda nila. At ikaw? Ikaw ang pinakaastig na babae sa buong kaharian. Wala akong pinagsisisihan. Ngumiti siya kahit may luha sa gilid ng mata. Isa lang ang hiningi natin noong una. Pero nabiyayaan tayo ng 4, Alexander. Walang nakaisip na mangyayari to. You made history with me. Sabay natin silang palalakihin. Natuwa si Amira sa narinig. Hindi niya kayang malayo sa mga batang to. Lalo pat siya ang nagbuntis at nagpanganak sa mga ito. Sila ay kanyang dugo at pawis. Hindi kakayanin ni Amira kung makakaranas sila ng kahit anong paghihirap. Hari man ng bansa ang kanilang ama. Siya naman ang gwardyang magpoprotekta sa kanila habang buhay. Nagtipon ang buong kaharian para dumalo sa unang sulyap ng mga bagong royal babies. Lumabas si Alexander.
Buhat ang makulit na si Sandro, habang si Amira hawak si Vanessa. Nakalagay sa carrier sina Laila at Ilira dahil tulog ang mga ito. My people, I present to you the next generation of hope. The sons and daughters granted to me by the blessing of the Lord and the perseverance of my consort. Amira Francesca Hibero. Hindi inaasahan ni Amira na ipakikilala siya ng lalaki sa araw na ito. Napangiti na lamang siya sa reaksyon ng mga bisita. Halos lahat sila umiiyak sa tuwa. Lumapit si Alexander sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Hindi ko man agad napagtanto, pero ngayon alam ko mahal kita. Nagulat si Amira. Ano ka mo? Mahal kita. Hindi lang dahil ikaw ang ina ng mga anak ko. Malaking bagay yun pero Amira, wala pa man ang mga bata at noong mga araw pa lang na sinusubukan natin mag-anak, alam ko na ikaw ang tunay na dahilan kung ba't di ko kaya magmahal ng kung sino lang. When I have you beside me, lalo ko nakikita na ang mga babaeng pinaparis sa akin lahat walang binatbat sa'yo. Pasensya na kung natagalan ako, Amira. Pag-iigihan ko para mahalin mo rin ako. Hindi mo na kailangan maghintay. Natatawa niyang sabi sabay marahas na napailing. Mahal din kita. Napapikit si Alexander at sa harap ng maraming tao, hinalikan siya nito sa labi. Doon umugong ang palakpakan at masigabong hiyawan. Matapos ang halos 1 taong pagbubuntis at pag-aalaga sa 4 na anak, muling binalikan ni Amira ang pangarap niyang makapag-training para sa Elite Royal Guards program. Habang naghahanda pa ang buong palasyo sa kanilang pag-iisang dibdib. Para masamahan siya sa panganganak, lumihis si Alexander sa official duties nito. Kaya ngayon, kailangan pahabain ng kanilang wedding preparation para magbigay daan at tapusin ang mga trabahong iniwan nito. Babalik din ako, promise. Huli niyang sabi kay Alexander habang niyayakap pa isa-isa ang 4 nilang anak. Pinagbigyan kita sa mga bata, di ba? Kahit ito lang para sa sarili ko bago tayo maikasal, Alexander. Gusto kong patunayan ang sarili ko. 2 buwan lang naman ang training na yon. Sige na, para manumbalik na yung lakas at liksi ko sa pakikipaglaban. Hindi makatingin ng lalaki sa kanya. Batid dito na malaki ang nagbago sa kanyang katawan mula noong magdalang tao siya at tiniis ni Amira ang lahat ng hirap para mairaos ang panganganak. Ayaw nito malayo siya pero kailangan magbigay din siya ng oras para sa sarili. Sige, ihahatid kita sa airport. Pakiusap umuwi ka agad. Mamimiss ka namin, Amira. Matapos siyang magpalista, agad na nakasakay si Amira at ang ilang mga gwardya sa maliit na eroplano patungo sa sikretong training camp sa Europe. Ngunit bago pa man sila makalagpas sa kaligitnaan ng dagat, nagsimula nang umusok ang isang bahagi ng makina nitong sasakyan. Nag-anunsyo ang piloto ng eroplano at nagsipulasan na ang mga attendants sa loob. Nagsimulang umindayog ang eroplano kasabay ng sunod-sunod na alarma. Hinablot ni Amira ang vest at isinuot ito, pero nagkaroon ng malakas na kalampag at tumilapon siya sa bintana. Bumangga ang ulo niya sa dingding at sa isang iglap nawalan siya ng malay. Pagdilat ng kanyang mga mata, matindi na ang sikat ng araw. Nasa baybayin siya. Natuyo na ang kanyang suot. May mga galos at sugat siya sa binti at kumikirot pati ang kanyang ulo. Nahihilo siya dahil sa kawalan ng dugo dulot ng malaking sugat sa kanyang noo. Agad siyang naghanap ng lunas sa gubat bago bumalik sa dalampasigan. Ang huling alaala ni Amira, may inutos sa kanya si Alexander at pagkatapos nun, wala na. Lumingalinga siya sa paligid, ngunit na makita niya ang ilang pira-pirasong bahagi ng sasakyan na sa tingin niya mula pa sa isang eroplano at walang ibang tao roon, bigla siyang kinabahan. Walang palatandaan ng sibilisasyon sa malapit. Tanging alon, mga puno at buhangin lang ang kasama niya. Tumayo siya ng dahan-dahan, pilit inaaninag ang direksyon sa malayo. Ang tanging alam lang ni Amira ngayon, pinapunta siya ni Alexander sa kasal ng tito nito upang ibigay ang regalo dahil hindi ito personal na makakadalo. Mukhang hindi niya man naihatid ang regalo
Pumulusok pa ang eroplano sinasakyan niya at ngayon ito na ang resulta. Hindi niya alam kung nasan siya. Pakiramdam niya may kulang sa kanyang alaala. Para bang may nalimutan siyang napaka-importanting bagay, pero hindi niya alam kung ano. Hindi siya hahanapin ni Alexander dahil busy ito. Magkababata lang sila at kinupkup siya nito bilang gwardya noong mamatay ang kanyang mga magulang. Tapos na ang paninilbihan niya sa hari. Mukhang dito na siya sa istang ito hihimlay. Maraming taon ang lumipas. Bagot na nilakad ni Amira ang kahabaan ng dalampasigan habang hinunguya ang na-harvest niyang saging sa gubat. Nilaro niya ang kutsilyo sa kamay habang ninanam ng mga lamig ng dapit hapon. Nakasanayan niya ang napakatahimik na isla. Kausap niya ang mga hayop at natuto siyang mamuhay na mag-isa lang. Walang ibang kakampi, kundi ang kanyang 5 set ng kutsilyo na nagawa niyang isalba sa mga sirang compartment ng eroplano noon. Kapag nagiging desperada siya, bumubuo siya ng maliit na bangka. Sinusubukang takasan ng malakulungang isla na ito. Pero pinapatay siya na napakahabang biyahe at marahas na alon. Pilit siyang binabalik sa lugar na ito. Namimiss niya na ang pagiging ignorante at demanding ni Alexander. Sa tuwing naaalala niya ang mukha nito, nalulungkot siya. May mga araw na halos ikabaliw niya na ang pag-iisa. Kaya naman iginuguhit niya ang mukha ng kanyang hari sa buhangin. Napatingala siya sa mga ulap at napagtantong magiging malakas ang ulan mamaya-maya. Dapat niya nang bilisan. Maya-maya may narinig siyang matitinis na boses mula sa harapan. Napahinto si Amira at pinanood ang 4 na batang sumugod sa kanya. Hindi siya makagalaw dahil sa gulat. At may mga bata rito, kanino mga anak to? Tanong niya sa sarili. Ikaw nga! Ikaw si Mama! Ikaw si Mama! Sigaw ng batang babae na pinakamatangkad sa 4. Mama, we miss you! Naalala mo pa ba ako? Ako si Vanessa! Tugal ko namin hinanap! Palahaw ng isang batang lalaki. Sabay abot sa kamay niya. Mama, me, Islail. Ako si Elira, Mama. Ito naman po si Sandro. Hinila pa ni Elira ang mahiyaing batang lalaki. Namutla si Amira. Hindi niya alam kung paano kakausapin ang mga batang ito. Gayong hindi niya naman alam kung saan sila nanggaling. Imposibleng siya ang ina ng mga ito. Wala siyang maalala tungkol sa mga bata. Sino kayo? Sino ang tatay niyo at saan kayo nagaling? Kabadong tanong niya. Bahagya pa siyang yumuko para magkalibel silang 5. Ang papa namin, si King Alexander Salazar III. Ikaw si Mama at nanggaling kami sa malayong-malayo. Pagpapaliwanag ni Vanessa habang nakangiti. Napatras si Amira. Nagkaanak na pala si Alexander na hindi niya alam? Walastek. Nagpatuloy pa ito sa buhay habang siya nakakulong dito. Kung totoo yan sinasabi niya, nasaan ang papa niyo? Agad siyang hinila ng mga bata. Matunog ang raincoat na suot ng mga ito at umaalog-alog ang lantern na dala. Nakabota pa ang mga ito na parang maglalaro lang saglit sa labas. Kahit naguguluhan si Amira, nakukyutan siya sa mga batang ito. Nang maharap sila sa kabilang parte ng dalampasigan, nakita ni Amira ang isang malaking sasakyang pandagat na may selyo ng kanilang kaharian. Pinangunahan niya ang takbo ng mga bata at sa wakas nakita niya nakatayo si Alexander. Tinitignan nito ang iginuhit ni Amira na larawan sa buhangin. Walang iba, kundi ang sariling mukha nito na nakangiti pa. Noong magtama ang kanilang paningin. Nakaramdam ng matinding kilabot si Amira sa kanyang buong katawan. Una niyang nasilayan ng galit sa mga mata ni Alexander. At sumunod, narinig niya ang boses nito. Nangako ka na babalik agad. Saan ka nagpunta nitong 8 taong wala ka? 8 taon? Ibinuka ni Amira ang bibig para sagutin ang tanong nito pero unang nanaig ay ang kanyang pag-iyak. Akala ko hindi na ako makakauwi. Namutla ang lalaki at sa isang iglap. Tumakbo ito palapit sa kanya at niyakap siya ng napakahigpit. Puno man ng pagtataka si Amira,
Nabalot naman ng saya ang kanyang sistema. Isang buwan ang lumipas mula nang bumalik si Amira sa palasyo, matapos siya matagpuan sa isang isla. Natuklasan na meron siyang selective amnesia dulot ng traumatic brain injury sa kanyang ulo. Nalulungkot na siya para sa mga batang lagi siyang niyayakap oras-oras na magkita sila. Anak niya ang mga ito. Yun lang ang tanging paliwanag ni Alexander. Hindi siya mapakali kaya naman araw-araw niyang palihim na sinusundan ng mga bata. Para kilalanin ang mga ito at bantayan na rin dahil makukulit ang quadruplets ni Alexander. Okay. Bulong ni Lyle habang nakatulong ko sa loob ng Royal Kitchen. Ang plano, papakita natin kay Mama ang baby pictures natin. Panigurado maaalala niya tayo. Matagal natin siyang hinanap kaya dapat di tayo susuko ano man mangyari. Hindi man lang lumingon sa pintuan ng mga ito. Kung saan nakasandal si Amira at nakikinig sa kanilang munting binabalak. Agreed! Sagot ni Vanessa na may hawak pang notebook at panulat. Kuhang-kuha nito ang ugali at pagkilos ni Alexander. Step 1. Nakawin ang picture album sa opisina ni Papa at pakita kay Mama. Ba't naman nakakawagad? Pwede naman nating haramin eh. Pagkukwestiyon ni Sandro na ginatungan ni Elira. Tama, magpapahiram naman siguro si Papa. Nope. Hindi papayag si Papa na kunin natin yun kapag wala siya. He's scared na mapunit o masunog natin ang picture doon so we have to get it ourselves. Imporma ni Vanessa na tinanguan agad ni Lyle. Mukhang ang dalawang to ang partners in crime sa quadruplets. But that's bad. Kasi mapapagalitan tayo ni Papa. Nag-aalalang sabi ni Elira. Nahabag si Amira kaya sumabat na siya sa usapan. Ng apat na ito na nasa ilalim ng lamesa. Ako na lang kukuha sa aparador ng Papa niyo. Di yun magagalit sa akin. Talaga? Masayang bumaling sa kanya ang apat pero agad ding tumiklop noong makita siya. Mama, ang sabi nagpapahinga na kayo. Sabi ni Vanessa. Nagkibit-balikat si Amira at lumapit sa apat. Nakakapagod magpahinga kaya? E di naglakad-lakad ako. Ano, kailan tayo pupuslit sa silid ng Papa niyo? Ngayon agad! Natawa siya sa sagot ng mga ito. Kung may naman ang apat sa kanya, siguro yun ang lakas ng loob pati ang pagiging pasaway. Gamit ang kaalaman, naipuslit ni Amira mga bata sa tulong ng bintana sa silid ni Alexander. Hindi na sila dumaan sa pinto kaya walang kaalam-alam ang mga gwardya na nasa loob sila at binubuklat ang mga personal na pagmamay-ari ng lalaki. Ito, Mama, mga sulat mo to kay Papa, oh. Kapag wala si Papa at pwede kaming pumasok dito, binubuksan namin to at binabasa kasi alam namin password. It's your birthday, Mama. Nakiupo rin si Amira sa apat at tinignan kung may importante bang impormasyon sa mga sulat nito. Napapikit na lang siya nung makita na mula pa pala sa pagkabata nila ang mga liham na nakapaloob doon. Noong mga panahong nasa klase pa sila at bagot na nagpapasahan ng papel habang nakikinig sa teacher at nagkukulitan. Dito, Mama, nilagay mo. Itlog na naman ulam mo, Alexander. Tapos sabi ni Papa dito, nakakatangkad ang pagkain ng itlog. Subukan mo kaya, tapos ang sagot mo, Mama, ibaling wag nang tumangkad, basta di mabaha utot. Pinatigil ni Amira si Lyle. Bata pa ako niyan. Huwag niyo akong tularan, ha? Ba't pati yan tinago pa ng tatay niyo? Nababasa niyo patuloy, nakakaasar naman. Ang totoo niya nahihiya siya. Ayaw niyang mawala ng respeto sa kanya ang mga bata. Ano na lang iisipin sa kanya ng mga ito ngayon? Ang tatalino pa naman ng mga ito dahil maalam ng bumasa. Papa said boyish ka raw, Mama. Lagi mo siyang pinagtatagol kahit saan, that's why Papa loves you a lot. Pagkukwento ni Elira bago ituro ang isang photo album sa taas na bahagi ng isang cabinet. Kinuha niya ito at inilapag sa gitna ng kama para sabay nilang matingnan. This is you, Mama, and this is me. I'm ugly dito, Mama, pero pretty naman na ako ngayon. Ako nga mukhang baby dog eh. Oh, look, tignan mo, pangit. Ay, hindi pala dog. I look like a baby rat. Ate Yaya said, kaya ayaw mo raw bumalik kasi pangit daw si Sandro nung baby pa siya. And me too, kasi sakitin daw ako. Pagbabahagi ni Elira na siyang ikinainit ng ulo ni Amira. Hindi totoo yan.
Babies look like that simply because they're still babies. Hindi pa na-expose sa hangin at madaling magkasakit. Tignan nyo lahat ng picture nyo sa labas ng screen. Kinuha at naka-zoom in para hindi kayo madapuan ng kemikal mula sa flash ng camera. Nasaan na yung ate Yaya na yan? Ituro niyo sa akin at pipitikin ko yan sa noo gamit yung kamao ko. Matagal ko na siyang tinanggal, Amira. Imporma ni Alexander na nakamasid sa kanila. Nahigit ni Amira ang paghinga dahil hindi man lang niya napansin ang pagpasok nito. Masyado siyang nawili sa mga bata. Napangiti ang lalaki nang makita ang gulat nilang mga muka. Pero kung galit ka pa rin sa babaeng yan dahil sa sinabi niya sa mga bata, papahanap ko kung saan siya nakatira. Agad na nagsipulasan ng mga bata kaya naiwan si Amira na nakaupo sa kama at hindi alam ang gagawin. Naiwan siya para itago ang mga hinalungkat nilang gamit. Hindi niya sana papansinin si Alexander nung lumapit o sa kanya. Para bang bumalik tayo sa pinakauna, Amira? Nakakalungkot dahil ang tagal mo nawala. Sinundan namin ang bakas ng eroplano ang sinakyan mo. Pero inabot pa rin kami ng matagal na panahon dahil sa tungkulin ko rito. Mas pipiliin ko pa makalimutan mo ko kesa ang pagbubuntis mo at panganganak sa mga bata. Nang sa ganon, hindi ka maiilang sa kanila. Nilingon niya ang lalaki at tinignan to sa mga mata. Anak ko sila, ramdam ko yon. Nakikita ko pa ang mga litrato namin magkasama, pero kahit wala yan, Alexander, alam ko sa kaluluwa ko na handa ako mamatay para sa mga batang yon. Kung gano'n na ang problema, ba't iniiwasan mo kami? Ayaw mong sumabay kapag kumakain kami o kapag aayain ka naming magliwaliw sa labas. Ako ba yung ayaw mo makita? Sa akin ka ba naiilang? Dumilim ang mukha nito nung may napagtanto. Nagkaanak tayo, Alexander. Hindi ko naman alam kung paano. Ba't ako pumayag sa ganun? Ano naging plano natin? Lahat yun wala sa utak ko kahit anong hukay ko rito. Inis na bumuga ng hangin si Alexander. Kung desidido ka malaman kung paano, pwede naman nating ulitin ang lahat. Gustong gusto ko yun. At baka manumbalik pa ang alaala mo sa sarap. Napakatagal na, Amira. Miss na miss ko na rin yun. Bumagsak ang panga ni Amira at hindi siya makabawi agad. Ano ka mo? Kakain tayo ng sabay mamaya alas 7. Pupunta ka sa pagkainan. O magpapaset ako ng table sa kwarto mo para kami nang dadayo sa'yo. Nasa iyo ang desisyon. Suplado itong tumingin sa kanya at nagmamadaling umalis. Napahawak na lamang sa dibdib si Amira dahil sa kabila ng pagmamaldito ni Alexander ngayon, napakaangas itong tignan. Namumuo ang tubig sa kanyang bagang kahit hindi siya gutom. At ngayon lang siya nakaranas ng atraksyon sa isang lalaki. Mukhang may idea na siya kung paano nabuo ang mga bata. Mukhang willing na willing naman akong bumukakas sa kanya ngayon. Siguro dati ganun din. Tanong niya sa sarili. Alas 5 ng umaga, maulap ang kalangitan, malamig ang simoy ng hangin. Gising na ang lahat at kanya-kanya sa pagkilos para maghanda sa mga gagawin ngayong araw. Lumabas si Amira ng kwarto at agad na nagsanay sa hardin ng palasyo. Gamit ang isang mabigat na espada, habang pilit inaalala ang kanyang mga galaw noon. Matapos ng 2 oras sa pagpapapawis, narinig niya ang munting palakpak ng mga bata, pati na ang puri ni Alexander. Ganyan kagaling ang mama niyo. Mula noon hanggang ngayon. Marami na siyang napaiyak sa labanan. Walang nakakalapit sa akin basta siya nandyan. Ano sa palagay niyo? Tanong pa nito sa mga bata. I wanna be like mama. Masayang sigaw ni Vanessa. Scary naman yan, Papa. Ako gusto ko lang mag-eat. Sabi ni Sandro. You can still eat and do like mama? Paliwanag ni Elira sabay tapi kay Lyle na kagigising lang yata at inaantok pa. Elira, I swear, maaga ako nag-sleep kagabi. Pagrarason nito. I know you slept early, sadyang antukin ka lang talaga. Pinalapit ni Alexander ang mga bata kaya naman agad na itinabi ni Amira ang hawak na sandata at binati ang mga ito. Hindi inaasahan ng mga bata ang kanyang malambing na boses. Kaya agad silang napatalon sa tuwa. Ma, you are so good. Sigurado matatalo mo si Papa kapag nag-sparring kayo.
Komento ni Vanessa sa excited na tono habang sinusundot ang hawakan ng kanyang espada. Inabot niya ang kamay nito at maingat na pinisil. Baka masugatan ka. Careful ako lagi, Mama. Kinalabit naman ni Sandro ang ama at ngumuso sa direksyon ni Amira. Friendly sparring kayo ni Mama pa. True, we never see you fight, Papa. Dagdag pa ni Lyle. Para bang nawala ang pagkaantok nito. Nakaabang naman ang anak nilang babae, kaya agad na nagtanggal ng balabal si Alexander. Kumuha ng isa pang espada mula sa mga nakadisplay sa gilid. Gusto makita ng mga bata ang galing ko, kaya dadahan-dahanin na lang kita, Amira. Mayabang na sabi ng lalaki bago pumorma. Relax ang postura ni Amira, subalit mahigpit ang hawak niya sa dalang armas. Malayo ang distansya nila sa mga bata, kaya komportable niyang iwinawas-iwas ang espada at sumugod kay Alexander. Malutong ang bawat pagtama ng kanilang mga sandata sa isa't isa. Naging seryoso naman ang ekspresyon ng lalaki. Alam ni Amira na pinipilit lang nitong pasiyahin ang mga bata, kaya hindi niya dinidibdib ang labanan. Nasa pangangalaga ng kaharian ang talent ni Alexander. Hindi ito sanay sa pakikipag-away. Maluwag ang pagkakahawak ng lalaki sa espada. Kaya naman nung napahampas si Amira ng malakas, nabitawan nito ang hawak, akmang tatama sa sarili nitong paa. Walang ibang narinig si Amira sa kanyang tenga kundi ang marahas na pagkalampag ng kanyang puso. Mabilis siyang dumukwang at sinalo ang espada gamit ang sariling kamay. Hindi man lang siya kumurap nung maramdaman ang paghiwa ng talim sa kanyang palad at daliri. Mama! Sigaw ng mga bata na agad natabunan ng pag-aalala ni Alexander. Amira! Dinaluhan siya nito, kaya ngumiti siya sa kabila ng pag-agos na maraming dugo. Ang kamay ng tao, isa lang sa parte ng katawan na maraming ugat. Kung kaya labis-labis ang pag-agos ng pula na likido sa kanyang sugat. Namutla si Alexander at halos mabiyak ang boses nito habang tumatawag ng tulong. Sa puntong yon, di na maalala ni Amira ang sakit. Dahil naabala na siya sa pagpapatahan sa kanyang mag-ama na kung umiyak akala mo sila yung nasugatan. Okay lang ako. Parte yan ng training, natural lang na masugatan. You saved Papa's foot, Mama! Palahaw ni Elira. Dapat din na lang tayo nag-ask ng friendly sparring eh. Saad naman ni Vanessa na nagdadabog pa. Ikinalungkot naman yun ni Amira. Mga anak, ayos lang. Hindi naman malalim yung sugat oh. Yakapin nyo nga yung papa nyo hanggang ngayon namumutla pa rin. Saway niya. Agad namang natauhan si Alexander at nag-aalalang tumingin sa kanya habang inaalalayan siya ng mga taong gagamot sa sugat. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya para mawala ang pagsisisi sa mukha nito. Kaya sinundan niya na lamang ang nadarama at nag-flying kiss papunta dito. Sulit naman ang kahihiyan dahil kumibot ang labi ni Alexander at kumalma na ito sa wakas. Kumbinsido na si Amira na ito nga ang bago niyang pamilya ngayon. Tanggap niya na ang nangyari kahit hindi pa bumabalik ang alaala niya. Masaya niyang aalagaan ang mga ito. Pero sa ngayon, kailangan niyang humanap na espesyalista na makakapagpabalik ng kanyang alaala para sa ikatatahimik ng lahat. Mabilis na nag-hire si Alexander ng isang espesyalista na gumagamit ng hypnosis upang matulungan si Amira sa pag-recover ng nawawalang alaala. Matagal na pala nitong gustong gawin yon. Pero dahil hindi naman willing si Amira sa umpisa, hindi na ito nagpumilit. Ngayon, na may naaaninag na siya unti-unti patungkol sa nakaraan. Ang mga quadruplets laging nakabuntot sa kanya sa tuwing wala silang klase sa silid-aklatan. Nagbago ang lahat nang dumating si Lady Isabel Otero, isang dukesa mula sa Northern Territories. Anak ng general, may 3 master's degree at dating ipinapares kay Alexander nung mga bata pa sila. Maganda, matalino, mahinhin, at may royal title sa lipunan. Alexander! Ang matinis ngunit matamis na boses ni Lady Otero ay pumuno sa Royal Garden habang naglalakad si Amira. Nagulat siya na makita kung paano nito niyakap si Alexander.
Hindi ito formal na bati ng isang lady sa kanyang hari. Para ba silang dati magkasintahan? Hinawakan pa nito ang pisngi ng lalaki at malambing na tinawag ang pangalan nito. Para bang may napunit sa puso ni Amira dahil sa nasaksihan. Lady Otero. Bunga de Alexander. Animoy gulat pero hindi naman tumatanggi sa babae. I didn't know you'd come this early. I came as soon as I heard you were free. And I wanted to meet the woman you mentioned in the letter. Lumipat ang tingin nito kay Amira at nagsimulang mag-obserba mula ulo hanggang paa. Naging matabang ang ekspresyon nito. So, this is the legendary queen who originated from the royal guards? Tanong nito. Hindi maganda ang pakiramdam niya sa babaeng ito. Mukhang hindi naman siya nagkamali. Dahil sa mga sumunod na araw, nagsimula na ang pananakop ni Lady Otero sa kanyang buhay. Nag-sponsor ito ng library renovation at agad naging paborito ng mga royal scholar. Nagpakain din ito sa buong staff at ang pinakamatindi sa lahat, pinadalhan nito na handcrafted toys ang quadruplets ni Amira. Lady Otero, siya yung gumawa nito sa akin. For me. Sigaw ni Lyle habang pinapaikot ang isang laruang eroplanong gawa sa kahoy. She helped me learn ballet step. Ani Ilira. Sabi din ni Lola magaling siya magluto. Mas magaling pa raw kay Mama. Dagdag ni Sandro. Tahimik lang si Amira na nakikinig. Hindi niya masabing masama ang loob niya. Totoo naman na mabait si Lady Otero. Palakaibigan, masipag, marunong makisama. Siya lang siguro itong bitter. Wala siyang kakayahan na pumantay sa mga talents nito. Nanliliit si Amira sa kanyang sarili. Dahil mas babae pa si Lady Otero sa kanya. Hindi niya ito kayang gayahin. Sa mga sumunod na linggo, halos hindi na malunok ni Amira miski ang sariling laway. Sa pagkainsultong nadarama. Tuwing dinner, si Lady Otero ang laging katabi ni Alexander. Si Amira nakaupo sa kabilang dulo ng mahaba nilang mesa. Tuwing may okasyon, si Lady Otero ang kinukuhanan ng mga bata ng opinyon at hindi siya. Tuwing may star ang mga bata mula sa tutor nila, si Lady Otero ang una nakakaalam. Samantalang siya naman, nalilimutan ang sabihan at impormahin. Hanggang isang gabi sumabog ang damdamin ni Amira. Habang pinagmamasdan si Alexander at si Lady Otero na nagtatawanan sa hallway ng palasyo, umalis siya ng walang paalam. Pumunta siya sa Royal Garden kahit pa umuulan. Sumampa siya sa mataas na puno at nag-isip. Naabala siya noong marinig ang pag-akyat ng kung sino. Nauna ako dito kaya lumipat ka sa ibang puno. Saad niya, na baka sakaling isa ito sa mga Royal Guards na gustong magpahinga. Nagulat na lamang siya nung makita ang humahangos na si Alexander. Tumabi ito sa kanya at hinihingal na napahawak sa kanyang balikat. Amira, sa susunod, kahit sa bintana ka nalang magpalipas ng oras, wag na sa puno, please lang. Sabi nito. Napairap siya. Nakakasaka lang hangin sa kwarto. Mas maganda rito sa labas, sariwa ang hangin tapos di ko kayo nakikita ni Otero. Mukhang hindi naman nakinig ang lalaki. Matapos ito magpakalma, tinanggal ito ang suot na balabal at ipinatong sa kanilang dalawa. Huwag mong tatanggalin para hindi tayo nilalamok. Wala namang lamok dito. Kasi nagpapausok lagi si Manong tuwing hapon. Hindi sumagot ang lalaki sa sinabi niya. Pero agad niyang naintindihan ang pakay nito, base pa lang sa nakakaloko nitong ngiti. Iniangat ito ang balabal at hinalikan siya sa labi. Napailing na lamang siya. Parang walang lamok ah. Napangiti si Alexander. Baka makita tayo ng mga matatanda. Tapos, uulanin na naman ako ng sermon sa council. Lumapit ka dito konti. Sige na. Malapit nang mabuo ang alaala ni Amira. Konti na lang ang nawawala. Kung kaya walang kaso sa kanya ang pagiging ganito sa lalaki. Sa katunayan nga niyan, ayaw niya napapalapit sa ibang babae. Maliban sa kanya at sa mga anak nila. Nag-good night kiss ka rin ba kay Otero mo? Pakli niya, noong magpahinga ang lalaki sa pangungulit. Natawa ito ng malakas. Itanong mo sa girlfriend niya na isa sa mga scholars natin. Bumagsak ang panga ni Amira, kaya tinanggap ito ni Alexander bilang oportunidad para manghalik ulit.
Sa susunod magtatanong ka, okay? Pinalaki si Otero bilang sweet at mahinhin ng mga magulang niya noon. At kung mapapansin mo, malambing siya sa lahat bilang sa akin. Hindi ko nagugustuhan na pati sa mga bata nagiging cold ka na. Paano ba naman kasi? Bukang bibig nila yung babaeng yun kahit nandito naman ako. Matagal akong nawala. Malay ko ba kung mas gugustuhin nila si Otero kaysa sa akin? Amira, ikaw na rin ang nagsabi. Matagal kang nawala. Samantalang pabalik-balik na si Otero rito. Malamang mas marami silang pag-uusapan kaysa sa inyo. Kaya sana, ang sikapin natin gawin, lumika na magagandang alaala kasama ang mga bata. Kaysa yung nag-i-imagine ka rito ng kung ano-ano at nagagalit nang wala namang sapat na dahilan. Asar na yumuko si Amira dahil tama naman ng lalaking to. Anong gusto mong gawin ko? Sa ngayon, kiss muna. Ako muna ngayon, bukas na sila. Kinabukasan, nahuli si Amira sa pagpunta sa bulwagan para sa isang formal na pagtanggap sa mga bisita. Dahil binihisan niya pa ang mga bata, naabutan niyang tinutulak ng matatanda si Lady Otero at si Alexander sa gitna upang sumayaw. Malamig nang umiti si Otero habang inaabot ang kamay kay Alexander. Nag-aalinlangan ng hari, ngunit sa harap ng mga bisita, napilitan itong tumayo at tanggapin ang alok. Ang orkestra ay nag-umpisang tumugtog ng klasikong waltz. Marahang gumalaw ang dalawa sa gitna ng entablado. Pinagmamasdan ni Amira ang sayaw ng dalawa. Hindi selos ang bumabalot sa kanya kundi kaba at kakaibang takot. Tumakbo na sa mga kalaro ang quadruplets kaya naghanap siya ng pwesto. Hindi nalalayo sa kanyang tabi. Nakaupo ang Royal Elder ng Council. Hindi pa rin bumabalik ng buo ang alaala ni Amira. Malakas na wika na isang matandang duke. Di natin pwedeng baliwalay na sakit niya. Baka isang araw lumabas ang epekto ng pagkakabagok niya. Mamiligro ang hari pati ng mga bata. Delikado yon para sa trono. Ang Lady Otero ay may titulo, may sapat na edukasyon, may impluwensya. Mas bagay siyang maging reyna. At ang mga bata? Sabat ng isang matandang ginang sa Grand Dame ng Royal Council. They adore Lady Otero. It wouldn't be hard to announce that she is their rightful mother. Kumalabog ng malakas ang puso ni Amira. Hindi na ginalang ng mga ito ang kanyang presensya. Kumuyom ang kanyang palad. Gawin natin ngayon ang anunsyo. Huwag na nating hintayin ng iba. Sa kalagitnaan ng sayaw, pumanhik ng entablado ang ilan sa mga elder at nag-announce sa harap ng bulwagan. Ikinagagalak namin ang inyong pagdating. Ngayong gabi, nais naming ipahayag ang pasya ng Royal Council. Upang matiyak ang katatagan ng kaharian, minarapat naming italaga si Lady Isabel Otero bilang opisyal na Queen Consort ni Haring Alexander at ina ng kanyang mga anak. Nagsimulang magkulay pula ang paningin ni Amira. Humarap siya sa entablado at harap-harapang binigkas ang mga salita. Pakiulit ang sinabi niyo. Hindi niyo ba ako narinig? Bueno, para sa kapakanan ng kaharian, si Lady Otero. Tumigil kayo. Pakli niya bago natawa ng malakas. Ako ang nagdala ng mga bata. Ako ang ina nila. Hindi niyo sila pwedeng ipasa sa iba dahil hindi aso ang mga anak ko. Hindi niyo pwedeng tanggalin ang karapatan ko dahil lang sa buwisit na mga kwalifikasyon na yan. Dugot laman ko sila, akin sila. Natigilan ng lahat sa kanyang naging reaksyon. Agad na kumilos papalapit sa kanya si Alexander at ang quadruplets. Tumayo ang matandang general. Miss Severo, kailangan mong tanggapin mula na mabagok ang ulo mo. Isa ka ng problema sa kaharian natin. Maging sa ating hari. Hindi ka karapat dapat sa korona bilang reyna. Bakit? Dahil na nakalimot ako? Kayo ang totoong nakalimot. Sino ang unang lumaban para sa kahariang ito nung mahina pa si Alexander? Sino ang nagbuwis ng buhay para sa mga anak niya? Ginawa ko ang lahat para pagsilbihan ang kahariang ito. Gaya na lang ng pagsasakripisyo ng mga magulang ko. At ito? Ang isusukli niyo sa akin? Hindi niya pwedeng palitan si Mama. Sigaw ni Elira habang yakap ang bewang ni Amira. Mahal namin siya.
Si Lady Otero mabait siya, pero hindi siya si Mama. Isa lang ang mama namin. Ang mga taong nanonood ay naantig. Ngunit ang mga matatanda sa council na natiling matigas. Ito'y hindi lamang usapin ng damdamin kundi ng legalidad, Miss Amira. Pahayag ng Grand Dame. 8 taon kang nawala. Wala ng bisa ang paghirang sa iyo noon ng hari, lalo pat hindi naman natuloy ang inyong kasal. Ngayon ko ikaw ay tatanggi sa anunsyo ng Royal Council na dapat lang na alisin ka sa palasyo. Mabilis na kumilos si Amira at lumapit sa isang gwardya. Sa isang iglap na patumba niya ito. Hinugot niya ang espada sa tagiliran ng bantay at bumalik sa gitna ng bulwagan. Lahat ay pigil ang hininga habang nakaantabay sa kanyang susunod na gagawin. Hinubad niya ang heels na suot at pumwesto sa tamang tindig habang hawak ang sandata. Walang lalapit. Hanggang ako'y humihinga walang aagaw sa mag-aama ko. Walang kahit anong titulo o yaman na maipagmamayabang si Amira. Ang tanging alam niya lang ay ang pakikipaglaban. Kaya naman ito lang ang kayang gawin ng isang katulad niya para protektahan ang sarili, pati na ang mga mahal niya sa buhay. Agad nagsipulasan ng mga matatanda noong makitang humakbang siya palapit. Dakpin ang traidor na yan at gilitan ang leeg! Atas na matandang general. Tama na! Dikta ni Alexander. Lumapit ito kay Amira at dahan-dahang binaba ang kanyang dalang armas. Wala kayong karapatang diktahan ng puso ko. Wala kayong karapatan na husgahan at maliitin ang babaeng bumuo sa kung ano ako ngayon. Umaalingaw-ngaw sa buong silid ang boses nito habang isinisigaw sa lahat. Ang dapat na maging reyna ay malakas at matapang na humarap sa kahit anong problema. Yung taong kayang pantayan ng isang hari at hindi lang isang palamuti sa tabi ng trono ng inyong namumuno. Siya lang ang gusto kong makasama habang buhay. At kung tatanggalan niyo ako ng karapatang magmahal, para niyo na rin akong tinanggalan ng dahilan para pagsilbihan ang kahariang ito. Hinubad ni Alexander ang suot na korona at marahas itong tinapon sa harap ng matatandang gulat sa mga nangyari. Sa lakas ng pagkakahampas ng lalaki, may natanggal pang diamante at tumilapon sa kung saan. Hinablot ni Alexander ang kamay niya at umalis sila ng bulwagan. Sumunod ang mga bata at iniwan nila ang lugar habang ang mga bisitang nanonood ay galit sa mapanghimasok na Royal Council ng kaharian. Lumakas ang loob ni Amira dahil kasama niya si Alexander sa labang ito. Nagpalipas ng ilang araw si Amira at ang mga bata sa palasyo. Ayaw paalisin ng mga gwardya si Alexander at maging siya, kaya naman sa loob lamang sila at nagsasaya. Pinabayaan ng lalaki ang mga tungkulin nito. Mas piniling samahan sila buong araw. Nagmamakaawa na ang mga tao sa Royal Council dahil nabalot ng protesta sa mga mamamayan ang opisina nila sa ginawang anunsyo noong isang araw. Natawa lamang si Alexander samantalang si Amira hindi makapaniwala. Sinusuportahan siya ng mga tao dahil ayon pa sa mga ito hindi makatarungan ang desisyon ng Royal Council. Habang nanonood sila ng palabas sa telebisyon at kumakain ng prutas, isang baston ang dumampi sa marmol ng sahig. Mula sa pintuan, isang matandang babae ang pumasok. Nakasuot ito ng itim at may malalaking perlas sa leeg. Malamig na nga ang tingin, mataray pa ang postura. May dala pa itong papeles. Ano itong nabalitaan kong kalokohan? Mama. Ani Alexander sa kapagod na lumapit sa inang Reyna. Anong ginagawa niyo dito? Hindi na dapat kayo nagpunta pa. At ikaw naman, hindi ka marunong makinig. Hindi ako papayag sa kagaguhang ito. Bumalik ka sa Royal Council at humingi ka ng tawad sa kanila. Tinapunan nito ng tingin si Amira. Ang babaeng yan, nawala na nga ng alaala, lumayas ng 8 taon. Halos kahihiyan ang dinala sa atin at ngayon siya ang uupo bilang reyna? Anong klaseng kaharian ang pinapatakbo mo? This is not a circus, Alexander. She was presumed dead before. Tama na, Mama. Hindi ako titigil. Dinudungisan mo ang lahi natin. Pumirma na ako sa petisyon. Ayon sa Artikulo 21 ng Royal Succession Decree, maaari natin ipawalang bisa ang pagkakahirang sa kanya noon bilang consort. At muli magtalaga ng bagong babae sa posisyon. Salita mo lang naman na nagtulak sa balitang yon. At walang papeles na magpapatunay na siya lang dapat ang kilalanin ng lahat. Hindi ito pinansin ni Alexander.
Lumapit ito sa ina at inagaw ang dokumento at pinagmasdan ito saglit. Sinasakal niyo na ako, Mama. Ani ito at pinunit yon. At kung pipilitin niyo akong palitan si Amira, ako na mismo ang aalis. Dagdag pa ng lalaki. Bago ako hinirang bilang harima, isa muna akong tao. Kung di niyo ako kayang galangin sa nararamdaman ko, pati na ang binubuo kong pamilya, wala na ako ibang magagawa kundi suwayin lahat ng gusto niyo at kalimutan na lahat ng ito. Napatulala ang ginang hanggang sa napabuntong hininga na lang ito. Ang buong silid ay napuno ng katahimikan. Maging ang mga bata, galit na kumakatingin sa kanilang lola. Hindi makatingin ng diretso ang matanda sa kanila, kaya nagsalita na si Amira. Kung kayo nasa kalagayan ko, masasabi niyo bang di kayo lalaban? Sinalubong ng ginang ang kanyang tingin kaya ngumiti siya. Maging tapat nga kayo at sabihin sa akin na ayos lang kung aangkinin ng ibang babae si Alexander bilang anak? At tatanggalan kayo ng karapatan bilang ina at asawa. Ayos na ba sa inyo yun? Napakurap ang matanda at tumikim. Kakausapin ko sila. Kailangan maisagawa ang seremonya nyo sa mabilis na panahon para matahimik na nag-aalyansa ang mamamayan. This time, wala kang ibang tatrabahuhin kundi ang pag-aayos ng gusto ng pamilyang to, Alexander. Ako na muna mag-aasikaso ng mga tungkulin mo. Napangiti sa wakas ang lalaki sa kanya. Tumango naman si Amira. Maging ang mga bata nag-appear pa sa isa't isa. Bumaling ang matanda kay Amira. Ang sagot ko sa tanong mo, kung ako ay napunta sa sitwasyon mo, baka makapatay ako. Tumango siya, dahil yun nga ang nararamdaman niya. Noong mga oras na nag-anunsyo ang Royal Council, isasabit ko sa pader ang mga ulo nila kung kinakailangan para wala na magtangkang maglayo sa amin. Ani Amira, sa boses na mababa. Para hindi marinig ng mga bata. Kinurot siya ni Alexander, samantalang ang ina naman nito ay sa wakas nagpakita na ng isang ngiti. Ipagkakatulad din pala tayo, kahit papano. Umalis din ito agad at naiwan silang nagsasaya para sa magandang balita. Mukhang nakita nito sa wakas ang punto niya. Malupit ito dahil hindi naman ito ang nasa kanyang sitwasyon. Ipinakita lang ni Amira na bilang ina, hindi may aalis sa kanyang instinct na protektahan ng mga anak. Paano ba pahabain ng isang araw? Ang boses ni Amira ay umalingaw-ngaw sa buong Royal Hall. Hawak niya ang planner sa isang kamay at kape sa kabila. May sticky notes na dumikit sa buhok niya. Sa kabilang side ng mesa, si Alexander ay may hawak na wedding checklist na puro check marks. Ang unang kalahati, puro question marks naman ang nasa dulo. 3 linggo na lang. Ani Amira habang paikot-ikot sa recliner. Wala pa tayong napipiling gown, wala pa tayong cake tasting. Ang flower girl dresses, wala pa rin. Amira, calm down. Ang dami na nating napagdaanan. We can survive the table seating arrangements. Easy for you to say. Wala kang pinagdadaan ng fitting ng corset. Nare-relocate na yung lamang loob ko dahil dun eh. Sinabi ko naman sa'yo na kahit duster ang suot mo, papakasalan kita kahit sa simbahan. Natawa na lamang si Amira. Tumutulong sa pagpaplano miski si Lady Otero pati na ang girlfriend nito, pero masyado pa rin talaga silang gipit sa oras dahil malaki ang venue ng seremonya. Nariyan pa ang makukulit na quadruplets. Bumisita ang mga ito sa kanila matapos ang morning lessons. Nanggugulo pa ito at nagtatanong kung pwede maging ring bearer o kung sino man ang flower girl na gustong sumama sa kasal. Napahilot na lang si Amira at Alexander ng kani-kanilang sentido dahil sa gulo ng apat. Mabilis na lumipas ang mga linggo. Ang araw ng kasal, ginanap sa Royal Cathedral. Ang kampana ay walang pakundangan na tumutunog. Ang bulwagan ay napuno ng bulaklak. Ang mga bisita ay mga hari, reyna at mga dignitaryo mula sa iba't ibang bansa. Sa harap ng altar nakatayo si Alexander. Suot ito ang opisyal na uniforme ng Royal Guard at isang sash na may nakabordang pangalan ni Amira. Nasa labas ng cathedral at nakapaloob sa isang royal carriage ang babae.
Halos hindi siya makahinga sa pinaghalong saya at takot. Nanumbalik sa kanyang alaala. Sa huling hypnosis session, kasama ang espesyalista at labis ang kanyang panghihinayang sa mga oras na nawala. Buo na ang kanyang alaala. Napaiyak pa siya sa harapan ni Alexander dahil sa pagsisisi. Dapat pala, di na siya tumuloy sa training noon. Agad naman siyang dinaluhan ng lalaki at paulit-ulit na sinabing, hindi bali na ang nangyari dati. Ang importante ay ang kasalukuyan at ang kanilang kinabukasan. Pagbukas ng malaking pinto, tumugtog ang musika. Lahat ay tumayo at sa gitna ng aisle, naglakad si Amira. Para bang ginawan siya ng mga anghel ng koronang bulaklak dahil sa ganda ng palamuti sa kanyang ulo. Pagdating sa altar, nagkatitigan sila ni Alexander. Sapat na ang titig para maipaalala sa isa't isa lahat ng kanilang pinagdaanan. Ang inakala nilang pagkakaibigan, naghihintay lang pala ng pagkakataong bumukadkad at yumabong. Sa araw na yon, kinoronahan siya bilang bagong reyna. Hindi niya inakalang darating ang araw na ganito katahimik at walang problema ang lahat. At sa tulong ng ina ni Alexander, naging matiwasay ang kaganapan. Sa oras ng reception, may espesyal na koro ng mga Royal Guards. May munting teatriko na ginawa ang quadruplets. Ang mga ito ang nagbigay ng palabas para sa kanilang mga magulang. Pagdating ng gabi, sa ilalim ng buwan, sumayaw ang bagong mag-asawa sa gitna ng mga bulaklak ng Royal Garden. Isa ang himig ng kanilang mga puso habang ninanamnamang kapayapaan nitong gabi. Amira, nung una tayo magkakilala, ikaw yung nagligtas sa akin mula sa mga bully ng bata pa tayo. Ngayon, ako naman na nangangakong hindi kita kailanman iiwan. Aasahan ko yan ha. Kaya ikaw hayaan mo rin akong tulungan kita at patuloy na protektahan ka kahit pa mag-asawa na tayo. 3 buwan matapos ang kasal, sa loob ng malawak na training grounds ng Salazar Palace, may bagong klase ng ingay na nagsisimula ng 6:00. Hindi hiyawan mula sa nagtitraining ng mga gwardya o pagtama ng mga armas kundi mga daing mula sa mga bata. Mama, sumakit na yung siko ko. Saad ni Vanessa. Bumanat din si Sandro. Papa, inaagawan ako ni Elira sa arnis oh. Nagrereklamo na ang mga bata. Pero wala sila magagawa dahil kasama nila sa practice ang kanilang ina. Sa kabilang panig ng training grounds, naroon si Alexander. May hawak itong libro at isang pointer stick na para bang maestro. Nakaupo sa ilalim ng puno sina Lyle at Sandro habang sina Elira nakasandal sa balikat ni Vanessa. Tinuturuan niya ng strategy at royal ethics sa mga bata. Pagkatapos ng morning drills at ethics lesson, sabay-sabay silang kumakain ng masarap na lunch sa damuhan kasama ang mga bata. Papa, ba't kailangan namin matuto ng strategy at self-defense? Diba dapat may guards kami? Pag-uusisan ni Lyle habang inuubos ang tinapay. Ang isang mahusay na pinuno marunong lumaban at protektahan ang sarili, pati ng mga taong nasa paligid niya. Paliwanag ni Amira. At mas maganda kung alam niyo kung kailan gagamitin ang lakas at kailan pa iiralin ang isip. Naging tahimik ang mga bata. Tila ba ninanamnam ng mga ito ang kanilang pangangaral. Kinagabihan, habang nasa silidaklatan si Alexander, tahimik na nagbabasa ng isang aklat, sina Vanessa at Lyle. Si Sandro gumugupit sa papel ng mapa nitong palasyo. Si Elira naman nagpa-practice na gumuhit sa tablet na binigay ng ama. Kumuha naman si Amira ng cello at marahang tumugtog hanggang sa matapos sila sa pagpapalipas ng oras. Sa kanilang silid, nagsalita naman si Amira. Ang kukulit na nila. Oo nga. Mas maganda silang kasama kaysa sa matatanda dun sa opisina. Natawa si Amira at naalala ang nangyari noon laban sa Royal Council. Niyakap siya ni Alexander nung mahiga na sila sa kama.
Sila ang dahilan kung ba't matagal bago kita nahanap. Pinipigilan nila ang paglunsad ng rescue para sa'yo. Dahil magsasayang lang daw ng pera ang mamamayan para hanapin ka. Kasi wala raw kasiguraduhan na buhay ka pa. Kinailangan kong isama ang mga bata. Kahit saan. Para kahit papaano may kwento kita sa kanila. Nung araw na mahanap ka namin, nagkaroon ng sira yung barko, kaya nagpahinga muna kami sa isla. Doon ko nakita yung drawing mo sa buhangin. Minsan pa ginagamit nila ang simpatya ng mga tao para kontrahin ako. At magsimula ng pag-aalsa o pagpigil ng budget ng proyekto. Hindi ganun kalakas ang kapangyarihan ng isang hari, Amira. Naghirap din akong pakisamahan ng mga yon. Malungkot man si Amira dahil sa nalaman, pero tapos na ang kabanatang yon. Salamat kasi naglaan ka talaga ng oras para sa mga bata. Alam kong busy ka pero pinagbibigyan mo pa rin kami. Asawa mo ako, Amira. Asahan mo nandito ako lagi kapag kailangan mo ako at ng mga bata. Sa gabing tahimik, habang natutulog ang apat, na muntik mandirigma sa kanilang silid, nagkaroon din ng pribadong sandali ang kanilang mga magulang. Pagod man sa ginawa buong araw, hindi nila kinalimutang pasiyahin ang isa't isa. Ang kwento ni na Alexander at Amira, salaysay ng tunay na pag-ibig, na nilusong ang maraming pagsubok para sa matamis na pagwawakas. Mula sa pagkakaibigan ng isang gwardya at hari, sumaybol ang isang pagmamahalan batay sa tiwala, sakripisyo at paninindigan. Kahit isa siyang karaniwang babae, pinatunayan ni Amira na hindi kailangan ng korona upang maging mahalaga. Sa bawat hakbang niya gaya ng pagprotekta kay Alexander, pagpapalaki sa kanilang quadruplets, at pagharap sa hamon bilang ina, ipinakita niya ang halaga ng tao na nasa gawa at hindi sa titulong hawak nito. Si Alexander bilang matatag na ama at si Amira bilang matapang na ina. Sa pagpapalaki ng mga anak, naipamalas nila ang balanse ng disiplina at pag-aaruga ng may magandang aral. Ang kanilang pinagsasaluhang saya nagmula sa araw-araw na pagpiling magmahal at rumispeto. Sa huli, ito'y kwento ng dalawang pusong pinagtibay ng pagsubok, pinatamis ng pagmamahal, at pinalago ng tiwala sa isa't isa. The End.